everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video, we're going to talk about OKX possible airdrop, guys, because nag-launch sila naman ng X1 network testnet pa lang naman siya as of the moment, but the mainnet will be launched this first quarter of 2024. Kaya usap-usapan yan na may possible airdrop si OKX, kasi nowadays naman is marami nagsusurprise airdrop. So, here kasi 50-50. Sinabi nila confirm, sabi naman yung iba, wala naman kinonfirm, diba? But, we never know. At least, ito kay OKX, ang gagawin natin is for the testnet, guys. So, para maging eligible kayo, here, sa possible airdrop ni OKX, kailangan yung sundan itong step by step. Medyo mahaba-haba lang, but and then, of course, repetition siya. Kaya huwag kayong mag-skip, guys, ha. Stay tuned at the end of this video para wala kayo ma-miss na important details. Dahil kung mag-skip kayo at meron kayo na-miss na kahit konting details dyan, guys, baka malito kayo at baka hindi nyo pa magawa na maayos. Kaya, tapusin nyo na siya, guys. Kung gusto nyo maging eligible, this is for free, guys, yung gagawin. Wala kayong i-release na gas fee, guys. More on testnet crypto ang gagamitin natin. So, before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you always be updated to my upcoming videos and off-the-clock episodes. So now, pwede ko yung i-install sa inyong browser ang OKX, guys. And then, pag lumabas siya, here, makita nyo, pwede, kung wala pa kayong account, pwede kayo mag-create ng account. Dahil ako meron na sa application ko. Although, exchange na nung una, pero pwede kasi kayo mag-create doon. So, kaya pag sa application, may keyless sila, guys. So, kaya ilalogin ko na lang yung sa akin. But kung wala, click yung create. And then, yung seed phrase, and then mag-create na kayo. So, same lang siya kung gumawa na kayo ng MetaMask, na wallet, or other wallets. Same lang siya. Pero kasi ito may keyless, cause na sa application nga siya ginawa, guys. So, i-ano kayo lang siya. Here, pupunta kayo. Nakita nyo naman dyan, kung mayroon naman kayo nasa application nga na siya, ganito yung gagawin nyo. Mayroon naman siyang tutorial video sa tabi niya kung saan nyo makikita yung scanner sa inyong mobile or sa application ni OKX. Okay, yun dyan lang yan. So, punta lang kayo. Pag open nyo nga, makita nyo yung squared sa gitna is may line. So, yun lang i-click nyo and then i-scan nyo siya. So, kailangan actually sa exchange pa yan, guys. So, pag open nyo ng application, diba sa exchange siya kagad, i-click nyo lang yung ayan, yung parang sa para makita yung user nyo sa upper left side, guys. So, yun, pag-click nyo, lalabas yan. And then, i-scan nyo na siya. And then, kung ano yung nilagay nyo dyan number, i-enter dun yung isa-send yung code and then enter the code. And then, after that, once na okay na, mag-sync naman siya, guys. Pero before yan mag-sync, kailangan nyo siya again i-scan. Pero kung mayroon na kayo, i-import nyo lang yung inyong wallet dito. Kasi diba may na doon, pwede nyo naman kasi import na kung wala pa naman kayong wallet na nakalagay sa application nyo, para mag-create pa rin kayo ng wallet dito. Para here, mismo para sa Web3 wallet nila. Magkaiba kasi exchange sa wallet nila, guys. Parang same with the Binance, diba? Kay Binance, meron sa exchange and then in-launch nila yung Web3 wallet. So, parang same goes this one, guys. Dito naman, kapag meron na nga kayo, you need to scan. Pupunta kayo sa mismong, i-click nyo lang yung sa upper, sa application, is your wallet. And then, dun sa profile nyo, makita nyo yung, makita yung ganong picture, or logo na square, tas merong line sa gitna. And then here, you need to create your password, guys. Although kahit may password kayo sa application, dito kasi magkaiba pa rin naman. So, para dito yan sa inyong browser extension. And then once na okay na, just click confirm. Ayan. So, ayan, ito na yung pwede nyo ito yung set as default wallet. Maybe later na lang siya.
Kung kayo, parang gusto nyo siya iset na as a default, pwede naman. Pero kasi diba, ibig sabihin no, pag sinet kayo na siya, once na mag-airdrop kayo, siya na yung lalabas kagad. Pero kung prefer nyo may MetaMask, ganyan, so kaya hindi ko siya isa-set para at least pwede akong pumili, diba? Something like that. So, ito yung tsura nga, guys. And then, before tayo mag-start, before natin gawin yung X1 testnet dito, actually, sa mismong website ni OKX, we need to get Sefolia ETH. So, yun yung gagamitin natin for gas fees or to get the OKB, not for testnet, guys. So, lalagay ko na lang itong Sefolia ETH, guys. This is a mining Sefolia ETH for the testnet, guys, ha. Huwag na kayo magpapasend, guys. I recommend huwag kayo magpapasend sa other. Ay, sendan mo ako kung mayroon kang even go early. Actually, mayroon naman naglalabas naman yung mga ganito ng mga free ETH for testnet, guys. Dahil uso na ngayon CBIL, even sa mga testnet na pag-send ka lang ng ganito is nare-detect nila. So once na-detect nila, kahit gawin nyo yung mga other testnet or tasks, once na-detect nila yung CBIL na yan, ayan, baka hindi pa kayo maging eligible. So yan lang yung tip ko sa inyo, guys. So mayroon naman mga ganito. So ito dito, dahil mining siya, you need to wait, guys. And nakalagay naman dyan, minimum claim reward 0.05. So hintayin nyo lang siya magkaroon ng 0.05. That's enough for sa gagawin natin. Pero I think kailangan nyo siya kasi may repetition yung gagawin nyo later in this video, guys. Okay? So now, once na nakakuha na kayo, so lalagay ko na din yung link neto, guys, yung X1 testnet faucet. So ito yung kailangan. Kailangan siya i-mint, yung mint OKB on Sefolia. So yan yung una yung gagawin. This is the next step, guys. Kailangan siya i-mint. So here, you need to connect your wallet, guys. So kung wala pa kayo, may nakalagay naman sa baba, kung wala pa kayo sa Sefolia ETH, may nakalagay dyan, get Sefolia ETH. So ida-direct kayo ngayon sa mga list of sites then as well na namimigay ng Sefolia ETH testnet. So now, ganito yung lalabas niya. So kailangan natin i-confirm kasi kailangan i-connect yung ating OKX wallet dito sa mismo OKX website X1 testnet nila. And then, lagay natin so maximum nila is 10 OKB. So, i-mint natin siya, guys. So, wait nyo lang siya. Paminsan medyo matagal yung tsaka paminsan nag-fail din siya, guys. So, kapag nag-fail, try and try until you succeed. Until it proceed, diba? So, ganun talaga. So, paminsan matagal yung dahil testnet pa lang naman siya. And then, yun nga. Ito starting this one is kailangan nyo siyang i-repeat din kapag naubusan lang kayo. So kailangan kapag naubusan kayo mag-mint yan, and then of course you need to do it weekly, guys. This one, at least 10 transactions per week. At least 10 transactions per week before the mainnet launch. Okay, kasi may kailangan ngayon kasi nowadays basihan din is the transaction. Yung pagka-transact nyo sa mismong dito sa website, diba? Or yung pag-bridge, diba? Yung pag-send, para isi-send nyo lang siya sa mismong number, sa mismong wallet address, which is papakita sa inyo. So now, mag-bridge tayo. So 99 nalagay natin, guys. So ipapa-approve natin. So once na na-approve yan, pwede na tayo mag-bridge. So every ito, guys, every ginagawa natin to, paminsan yan is pwede mag-failed. Kaya pa nag-failed, ulitin nyo lang. Okay? Ayan. At wag nyo ililipat, guys. Nakita mo late yung approve, diba, na notification. Pero nakita nyo pwede na siya mag-bridge kanina. So wait nyo lang yung confirmation, huwag kayo palipat-lipat. Saglit lang naman siya, guys. At least, kung mabilis talaga siya, kaya siya at least 5 minutes doing this one. Kasi syempre kailangan nyo later on mag-repeat ng transaction.
This one, once a week, ito pwede nga na itong gawin once a week. Pero yung mamaya, for the transaction, pwede nga siyang gawin within this day. So, next natin, once na okay na siya, get OKB from X1 testnet. This is the next step, guys. So, kukunin nyo yung inyong wallet address, yung OKX wallet address nyo, guys. So, kunin natin. Ayan, OKX wallet. So, once click nyo yan, ayan, lumabas na siya. So, get 0.2 OKB. So, ayan, yung captcha. Ayan, successfully queued 0.2 OKB. OKB testnet lang yan, guys, Although, meron na siyang, yung token na yan, meron naman na siya sa mismo naka-launch naman na siya, guys. So, possible yan din yung ibigay ni OKX or possible din na OKX token, diba? But we will never know kung ano yung possible na airdrop. Possible, guys, kasi nowadays naman, talagang we never know kung minsan talaga nagbibigay sa. Even kay MetaMask, guys, possible na magkaroon ng pa-airdrop, token airdrop. Even si CoinGecko, na-feel ko na possible din. Actually, ngayon kasi everything is possible. Sa mga nakikita ko, guys, na mga dahil nakikita, parang website na nag-release regarding sa mga crypto, possible na yun nga, diba? So, ayan. So, tayo ay mag-bridge. So, 0.2. Ay, wait. Tama. I-bridge natin again. So, confirm in wallet. Pero ito si X1 testnet, it's evident that OKX Ventures are among the investors, guys. Kaya this open up access to 50 million users worldwide. So, medyo matagal lang talaga. So, kaya lang yung gagawin nyo. Wait, ayaw niya. Sabi ko nga sa'yo, paminsan nag-ano siya. Failed. So, once na nag-failed siya, try ko lang siya na i-try. Hanggang sa, ayan. Once na okay na siya, ayan. Once na nakita yung transaction confirm, it means, okay na siya, guys. Okay. So, pwede nga siya ulit-ulitin, guys, yung mga ganyan. So, at least magkaroon kayo ng interaction with the testnet application or testnet website. Kasi nga, yun yung kadalasan na tinitingnan nila. Paminsan, minimum nila is mga 20 transactions, ganyan. So, may mga nakita ko na ganun yung diba si Arbitrum, diba meron siyang transaction. Even ngayon, if sinasabi lang for the ZK Sync, you need at least 100 transactions, diba? So, doing this, and then of course, naglalabasan din yung mga bridging, ganyan. So, kasama siya. Kaya, i-maximize nyo yung mga tasks na kailangan gawin para once na hindi sila kasi sinasabi kung ilan ba talaga yung minimum of transactions. So, mas maganda na 20 up. So, now, after that, tayo ay diba? After mag-bridge, mag-mint, ngayon naman tayo ay mag-send naman. So, kailangan din yan. So, pumunta lang kayo sa inyong wallet, sa OKX wallet nyo, and then, i-click nyo, i-copy nyo muna yung wallet address kasi dyan nga rin siya isa-send. So, from and to, so same wallet lang siya, guys. Huwag kayong mag-send sa, kunyari, gagawa kayo ng maraming wallet, diba?
Kasi mamaya masibil kayo, sayang din naman yung inyong effort. So tayo, ayan, click nyo lang yung send. So hanapin yung X1 testnet ha, na network. So send nyo, and then kahit 0.2 yung mga binibridge natin kanina. So ganun siya. So and then click confirm. So this one, kailangan ito yung send nyo at least 10 transactions per week. Gawin nyo siya per week, guys, para at least hanggang sa hindi pa nila launch yung mainnet, mamaya sinabi na at least 10 transactions, at least meron ka ng 10 transactions. Paano kung sinabi ng 20, diba? So at least ma-maximize nyo siya, and then every week para at least nakikita nila na you still interact, diba? Now and then, hindi lang yung one time, diba? So mas maganda na yung ganon kesa na kailangan gawin lahat. Kasi hindi natin alam, even di ba ngayon nakakapata kay Starknet, sa kay ZK-Sync, we never know kung ano ba talaga yung magiging requirements nila. Yung iba kasi like kila Solana naman, and then kila Cosmos is staking, kaya halos madali lang. And then yun nga, dahil nga marami silang mga D-apps na lumalabas din, you need to interact doon, di ba? Kasi possible din na magkaroon din ng possible na airdrop sa mga other D-apps. So kaya parang ito is they think na possible din naman talaga. Kaya sabi ko kasi everything is possible. So gawin nyo lang siya, guys, 10 times per week. So para maging eligible kayo kay OKX airdrops. Until next time, goodbye!